bawat box is 550 ml. So, itong cup natin is 500 ml lang. So, mag-excess pa tayo ng 50 ml. So, maglalagay muna tayo ulit ng isang pang cup. For about 1,000 ml na yung maglalagay natin. Then, magdadagdag pa tayo ng 100 ml para makumpleto natin yung kailangan natin fresh milk para sa ating cream caramel. So, yan. Ready na yung ating cream caramel. Kailangan na natin siya isala. I-mix natin siya. So, matigas yung ating syrup. So, kailangan muna natin siyang palambutin. Ito yung ilalagay natin. So, kailangan din natin ng isang extra dahil or lagayin para sa pag nadurog na yung ating biscuit, dito natin siya ilalagay. And, i-mix natin siya mamaya sa butter. So, gagamit ako ng butter ng 150 grams na butter para mabuo yung ating biscuit. I-blender lang natin ito. Ating biscuits. So, ito guys, ganito yung ating kailangan biscuits. Powder talaga siya. So, ilalagay ko naman yung ating butter. For about 150 grams. So, isang ganito is 100 grams. May kalahati ako. So, 150 grams siya. So, mix lang natin ito. So, kailangan nyo talaga ng gloves. Then, after natin itong ma-mix, magpapalit na tayo ng gloves kasi puno na siya ng biscuits and butter. So, kailangan yung butter nyo is naka-room temperature siya. Huwag nyo siyang iinit sa kalan. Kasi kapag ininit nyo siya sa apoy, para siya magmamantika. So, kapag ganito, room temperature lang siya. Katulad lang na itsura nung pagkakalagay ko dito. So, ayan. Diba? Ganyan lang siya. Para mabuo lang siya mamaya kasi gagantuin natin siya. Press natin siya. Pero huwag masyadong press kasi masisira yung ating cream caramel sa ilalim. So, kailangan mag-experiment. Hindi ko alam kung nagawa na ito ng iba. Pero para sa akin, experiment ko to. First time ko itong gagawin. Yung ating syrup. So, pinapainitan ko pa siya. Ayan, hahalu-haluin lang natin yung ating cream caramel. One at a time. Ayan. So, medyo malapit na siyang maluto kasi mainit na. Basta konting kulo lang. So, mga 3 minutes pa. And pwede na siya para sa ating dito. Ilalagay natin. So, tinabi ko dito yung ating syrup. Kasi medyo matigas siya. Para medyo lumambot. Kasi hindi siya lalabas sa plastic kung matigas.
Hindi papahid kasi natin siya dito. Ayan. So, ayan, bumubulaan na siya. Antayin lang natin ng konti. For about 3 minutes. So, balik na tayo sa ating mixture naman ng cream para sa ating bread. Ating biscuit. So, guys, ito naman. Ang gagawin natin dito is magmi-mix tayo ng sweetened milk or condensed milk. Kahit anong condensed na milk, ang gamitin nyo, walang problema. Halo-haluin ko lang itong ating cream caramel kasi baka siya ay umapaw. Eh, medyo kumukulo na siya. Ngayon, ilalagay na natin yung ating condensed milk. Nilahat ko siya kasi masarap. Kasi mahilig ako sa sweet, pero hindi naman masyado. Mahilig ba, pero hindi masyado. Yun. So, try nyo din to. Masarap siya. Kahit first time. Feeling ko masarap naman. Yan. So, itong ginamit kong cream or Nestle cream, kung meron kayong Nestle cream, walang problem. 100 grams siya. So, 100 grams din naman yung gano'n na Nestle cream. So, walang problema. So, dalawa yung ilalagay ko para medyo hindi naman ako mabitin. Diba? Wala yung problema kung maglagay siya. So, i-mix lang natin to para gagamitin natin ito mamaya. Ayan na siya. Nahalo ko na siya. Mix lang lang. And isa-set aside lang natin yung ating mga natapos na ingredients. And yung atin namang corn is pang filling natin. Filling with, sasabihin natin sa ating cream. Cream and sweetened milk. Hugasan ko lang. Ayun, hugasan ko na siya. Yung ating corn kernel. Pwede rin gamitin nyo is fruit salad, yung mixed fruits na nasa lata, or yung pang fruit salad nyo. Or yung durog na na corn. Or etong ginamit ko kasi is corn kernel. Yun. Abay tikim. So, sana maging okay yung ating gagawin ngayon. Medyo maluluto na. Wala. So, malapit na matapos yung ating cream caramel. Konting-konti na lang. And isasabay na natin yung ating syrup. And dito natin siya ilalagay. So, ito na guys, mga kakusina. Ilalagay na natin yung ating syrup sa ating Pyrex kasi pwede na nating isalin yung ating instant cream caramel. So, yung pag bumili kayo ng cream caramel, instant cream caramel is meron na rin siyang kasamang syrup. So, hindi na kayo mahirapang pero syempre, mas masarap pa rin kung leche plan talaga. So, ito na ilalagay na natin yung ating cream caramel. So, ito naman kakusina yung ating cream caramel. So, bubuuin muna natin siya bago natin ilagay yung ating ginawa kanina na cream, biscuits, and yung ating mais pang ating filling. So, after nito, kapag nilagyan natin siya, tingnan natin kung may babaliktad ko siya and kung makakain natin ng okay.
So, ito naman kakusina. Ready na natin lagyan yung ating cream caramel ng ating toppings. Yung ating ginawa kanina. Ito yung ating biscuits na may butter. So, sprinkle lang natin siya dito sa ibabaw. So, dahan-dahanin nyo lang kasi baka masira yung ating cream caramel sa ilalim. So, yung biscuits na ginawa natin kanina, hindi natin ilalat ito kasi ipang-iibabaw pa natin siya mamaya. And then, lalagyan naman natin ng corn. And yung ating cream. Pero dapat kasi, mas maganda kasi kung ang cream caramel ay nasa ibabaw. So, yun, medyo creamy kasi, kaya ganun. Kaya mukhang masarap siya, guys. Titikman ko na. So, ayan mga kakusina, ready na siya para sa ating dessert. At kung nagustuhan nyo naman ang aking video, please don't forget to subscribe, like, and share. And syempre, hit the bell para maging updated kayo lagi sa aking mga videos na ina-upload. So, ayan, masarap na siya guys. Nabaliktad ko na siya. So, tara na, kakain na tayo. And titikman natin kung pasado ba ang lasa niya.
So, mag-slice na tayo.